Ang mag-asawang sina Riza at Arnold Pasnan ay may kambal na anak na babae, sina Anilen at Aniza. Noong 4 na taong gulang pa lamang sina Anilen at Aniza ay nagkaroon ng masamang kalamidad sa kanilang lugar. Si Aniza ay nahiwalay sa kanyang pamilya sa kasagsagan ng masamang panahon. Ngunit maswerte si Aniza dahil napulot siya ng isang mayamang mag-asawang walang anak na sina Amy at Anthony Paso. Mula noon ay inampon si Aniza nina Amy at Anthony, pinapaaral siya hanggang makatapos ng kolehiyo. Mahal na mahal si Aniza nina Amy at Anthony, full support talaga sina Amy at Anthony kay Aniza, hanggang sa maging manager na ito sa isang bangko sa edad na 31 taong gulang pagkalipas ng 27 taon mula sa trahedya. Ngunit si Anilen naman ay nanatili sa isang simpleng buhay, isa siyang promo girl. Hanggang high school lamang ang natapos niya dahil mahirap ang mga magulang nila. Isang araw nakilala ni Anilen ang isang security guard na si Bobong sa isang department store kung saan siya nagtatrabaho. Nagkalapit sila sa isa't isa at nagiging magkaibigan. Ngunit makalipas ang ilang araw ay inilipat si Bobong ng security officer niya sa isang bangko kung saan nandun pala nagtatrabaho si Aniza bilang branch manager. Dahil sa mayroong taglay na dating si Bobong para mapaibig ang isang magandang babae na love at first sight si Aniza kay Bobong. Hindi hadlang kay Aniza ang pagiging security guard lamang ni Bobong dahil kahit mataas na ang katayuan niya sa buhay ay parati pa rin niyang naaalala ang kanyang tunay na mga magulang at ang kanyang kakambal. Parati si Bobong tinutukso ng mga katrabaho niya para ligawan si Aniza. Ngunit sa isang sandali ganito ang nangyayari, sabi ni Bobong sa mga nanunukso sa kanya. Mga pare, hindi kaya yan. Marami naman diyang mga promo girl kung gugustuhin ko. Bakit yan pa? Sabi naman ng mga nanunukso sa kanya, pare huwag kang mahiya, huwag kang matakot, alisin mo yung daga sa dibdib mo, huwag kang duwag. Ang sabi naman ni Bobong sa kanila, hindi karuwagan ang umatras sa laban paminsan-minsan, ngunit katalinuhang desisyon. Alam niyo mga pare, ipagpalagay na lamang natin na iyong isang babae ay patay na patay sa akin, walang kaproblema-problema natin dyan. Ngunit paano naman kung iharap niya ako sa kanyang mga friends at family, kakayanin ko ba? Hindi kaya ako magiging parang isang basang sisiw? Kapag nagdedesisyon tayo mga pare sa mga ganitong sitwasyon, unahin muna nating pag-aralan ang kapaligiran nito. Mahirap makalipad ang isang ibon ng mataas kapag maiksi pa ang pakpak. Kung pipilitin man nito, tiyak kung gaano kataas ang kanyang linilipad ay ganun din kataas ang kanyang bagsak. Sa pakikipagkaibigan, alam kong walang limitation dito ngunit sa isang relationship beyond friendship ay ibang usapan na ito. Bata, matanda o kung ano ka pa man ay may karapatang magmahal at mahalin, ngunit may mga situation na dapat din natin pag-aralan bago pa tayo madapa. Mga pare, nandito ako ngayon sa bangko itinalaga ng ating security officer, ngunit nasa department store ang aking isip at puso. God bless you guys. Subscribe, please.